Namastasye, namastasye, namastasye. Umaga ng Disyembre nang maglayagang pabortabo sakay ang napakaraming pasahero patung Laguna. Nilakbay nito ang palikulikong Ilog Pasig. Nahati ang sakay nito sa dalawa, mga insek and Indios sa ibaba, habang mga empleyado ng pamalaan, praile at mga mahalagang tao sa kuberta. Ano ba't napakabagal naman ang pabor na ito? Kasalanan talaga ito ng mga Indio. Umagang-umaga sinisira niyo araw ko. Kapitan! Ano ba't napakabagal naman ang takbo ng pabor? Pwede bang pakibilisan mo ang takbo ng makina? Lo siento, señorita, pero no es posible sapagkat tayong sasadsad na sa palayan. Abala sa pagkwekwentuhan ang mga pasahero sa kuberta. Ngunit ni isa ay walang lumapit kay Doña Victorina dahil sa kanyang kayabangan. ¿Qué es esto? Napakaliko-liko ng Ilog Pasig. Kailangan na itong ituwid. Nakita mo ba ang proyekto ng isang praile sa Puente del Tambingso? Hindi ito natuloy dahil sabi ay hindi ito ligtas at kulang sa kibat. Están equivocados, señores. Ngunit ang tanging rasyon ng lahat ng ito ay dahil walang mabuting yawa ang Pilipinas. Then, espasi, hindi ko lang talaga nabatid kung wala pa nakaisip ng ganito. Kailangan lang natin maghukay ng matuwid na daan para sa pagpasok at paglabas ng ilog. Ang mga nahukay na lupa ay pwede lang naman pang taki sa dating ilog. Tama ka dyan, Ginoo. Korekto. Isang magaling na ideya. Lo que dices es correcto. Marami nang naging magsika ng bansang ito. Tama ka dyan, Padre. Ano nga ang silbi ng mga praile kung hindi naman sa makahinto ng revolusyon? No, eso no puede detener. Hindi ako sang-ayon sapagkat dahil sa mga itik na yan ay dadaming mga balot. Nandidiri ako sa mga balot. Ew! Masikip na masikip sa ilalim ng kuberta dahil sa rami ng mga pasahero at mga kargamento. Katabi nila ang mga maleta, tampipi at mga bakol. Malapit din sila sa makina kung kaya't naghalo na ang mabahong singaw ng langis at singaw ng tao. May mga batang naglalaro ng baraha, mayroon ding nag-uusap at may mga tao ding nakahanay na parang mga patay dahil sa himbing ng kanilang mga tulog. Sa kabila ng lahat ng ito ay may 3 lalaking nag-uusap. Ganun pa rin. Ayaw na pa rin magpagamot. Pinapunta niya nga ako sa San Diego upang patignan ng kanyang bahay na pinapaupahan na sa tingin ko ay kanyang gagamitin upang makaigit ng opyo. Ano na talaga sa mga Chino? Sa opyo. O hindi lamang dahil sa mga Chino na wala lang yung isang Latin na salita. O po, syerto. Kumusta nga pala ang plano ng pinagpatayo ng kakabela kay Castellano? Mukhang mangyayanakan ang lugar. Matutuloy kong pagpapatayo. Hinihintay na namin ang permisyon ng Kapitan General. Hindi sa ngayon si Padre Silvia. Oo nga po, kaya nandito siya para kausapin ang Kapitan General sa Los Banos. Ay bigyan kayo ng permiso ni Kapitan General na saan kayo maghahanap ng pondo. Mag-aambagan po. Ang bibigay ng isang real bawat mag-aaral at hati rin sa Pilipino at Kastila ang mga magtuturo. Kanino bahala ng Pilipino? Ang bahay ng mayamang pinakaraayod po, bibigay niya ang kanyang bahay sa amin. Hindi ako sangayon sa plano nyo, ngunit nung kapanahonan namin ay kami pa mismo ang nag-aaral ng wikang Latin. Mga matatanda talaga. Deserve ko talagang mangisda. Pag inabang kaagad ang ikinukuha, hindi na lang pinagigirasan. Teka, may ba ako? Anong sabi na yung kung tutol Lisa? Di siya sang-ayon sa napili kong pangasawa. Sabi ko naman ay wala siyang mapipintas kay Paulita. Bukod sa maganda, mabait, at mayaman,
kahit na siya isang ulila. Oo nga naman. Napaka-perfecto ng dilag. Liban sa isa. Ang kanyang tiya, si Doña Victorina. Alam mo ba, nainutusan niya kaming hanapin si Don Tiburcio? Oh, eres pobre amigo. Sigurado akong nangako ka kay Paulita upang hindi siya mawala. Si es una locura. Ngunit, ang problema lang, ay sa amin nagtatago ang kanyang asawa. La merda. Kaya pala ayaw umakyat ng iyong tiyo sa kuberta ay baka uusisain siya ng kanyang donya. Nawala na ang init ng pagtatalo nang dumating si Padre Florentino sa kuberta. Sa halip ay napuno na ng ingay dahil sa tawanan at kwentuhan. Nagkumpulan ang mga parit mahalagang tao sa lipunan at pinag-usapan ang pagtanggi ng mga Pilipino sa pagbayad ng buwis at bayarin sa simbahan. Si Telesforo o mas kilala sa pangalan na Tales ay anak ni Tandang Selo. Si Selo ay isang mangangahoy na bagamat puti na ang buhok ay malusog at malakas pa rin ang pangangatawan. Inaalagaan ni Tales ang isang bahagi ng lupain sa kagubatan dahil sa palagay niya ay wala nang nagmamay-ari nito. Kasama niya roon si Tandang Selo at ang kanyang asawa at anak. Nang malapit ng anihin ang mga unang tanim ay inangkin ng korporasyon ng mga pari ang lupain at hiningian nila si Tales ng 20 hanggang 30 piso kada taon. Habang lumalaki ang ani, ay lumalaki rin ang buwis na hinihingi. Dahil maganda ang 6 nakaraang buwan, ay napagdesisyon na namin pag-aralin kayo sa Maynila. Totoo po, Ama? Oo naman, anak. Naaalala mo pa ba si Basilio, Ama? Nasa Maynila siya ngayon at nag-aaral. Balita ko ay napakagaling niya. At sa susunod na taon ay magtutungo ka na sa Maynila at mag-aaral kagaya ng ibang mga babae. Opo! Nasasabik na ako. Makikita ko na ulit si Basilio. O, Selo, maganda ikaw yan. Nandyan ba sa loob ang anak ko si Tales? Andito po siya, Padre. Lay po kayo. Sisingin lamang ako sa kanyang buwis. Buwis? Buwis na naman at kakabayad lang namin ng nakarang buwan ah. Nung isang buwan pa yun, kailangan yung magbayad at ang buwis ngayon ay 200 piso. 200 piso? Sumusobra na yan ah. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Magdahan-dahan kasi panalita, Tales. At saka hindi ko na problema iyan kung ayaw nung paalisin ko kayo yun dito at sa iba ko ipapatanim itong lupa. Kalaras na boka! Wag! Wag ang aking anak! Ama! Tulong, Ama! Jaime! Apo ko! Huwag makialam dito! Tulong! Itawa ninyo ako! Ama! Tulong! Jaime! Apo! Huwag niyo kunin ang apo ko! Ay, mali! Dumating si Basilio ng San Diego sa kasagsagan ng bispiras ng Kapaskuhan at kasulukuyang inililibot ang prosesyon ng Noche Buena sa mga lansangan. General Carito. Magandang gabi po. Ahiya ba ho? Bakit walang ilaw ang karumata mo? Ano po? Bawal yan! Ilabas mo ang iyong sedula. Wala po akong sedula. Ay, talaga naman. Hulihin siya! Nagmamakaawa po ako. Ihahatid ko lamang ang aking sakay. Dumating ka na pala, Basil. Nakahanda ka na ba ng makakain? Aba, siyempre, nakahanda ng pagkain dyan sa hawan. Ilang ba niya balita habang wala ko dito? Wala naman masyado. 2 sa ating mga katulog sa bukid ay nakulong. At ang isa ay naipatapon sa malayong bayan. At ang isa po nating kasulong ay namatay. Ano ay kinamatay? Tatandaan at hindi siya nabigyan ng magandang liging dahil hindi hamak sa ay nadakip ng tulisan. Kawawang Julie, para makapagtubo sa kanyang ama ay pumasok bilang kasambahay. Oh, akala ko ba kakain ka? Busog pa pala ako. Maghahating gabi na naglakad si Basilio sa kagubatan na noon ay pagmamay-ari ng mga Ibarra.
Dahil wala na sila ay binili ito ni Kapitan Tiago. Tumigil si Basilio sa harap ng malaking bato sa gilid ng malaking puno ng balete. Ina, kamusta ka na po? Maligayang Pasko sa inyo. 2 buwan na lang at magiging isang ganap na doktor na ako. At babalik ako at papakasalan ko po si Julie. May tao ba doon? Sino ka? Makita ka! Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? At bakit naman ako papayag? 13 taon na ang nakaraan nung tinulungan niyo akong ilibing ang bangkay ng aking ina at sunugin ang bangkay ng isang lalaki. Hayaan mong magpasalamat ako sa ginawa mong tulong. At bakit? Sino ba ako sa tingin mo? Akala namin ay patay ka na. Maski ako ay nalungkot sa balita. Ngunit, heto ka ngayon sa aking harapan at buhay na buhay. Ngayon at alam mo na ang aking plano. Naging sagabal ka lang. At madali lang kitang patayin. Dahil iisipin lamang nila ang mga tulisan ay pumatay sa iyo. Ngunit, yan ang problema sa mga kabataan ngayon. Ang mga Kastila lang ang pinupuri. Bakit? Akala nyo ba pantay-pantay ang pagtrato nila sa inyo? Gusto ko lang naman ay magkaisa tayong lahat. Ulam sugo! Ang dali-dali nyo malinlang sa mga pangako na hindi manatupad. Kailanman ay hindi maging Kastila ang pambansang wika nito. Ngunit gusto ko lang naman ay maging doktor. Huwag mong kalimutan ang nangyari sa iyong ina at kapatid. Kahit kailanman ay hindi ko sila kinalimutan. Ngunit wala akong pera at pangalan. Tutulungan kita. Ano bang mangyayari pag maghihiganti ako? Hindi naman sila mabubuhay at higit sa lahat, maraming tao ang madadamay. Alam mo, Basilio, ang pagsasawalang buhay at trabaho ng mga duwag, walang maalipin kung hindi ka mapaapalipin. Bakit? Sa tingin mo, pag may pamilya ka na at tahimik na buhay, malaya ka na ba? Pag-isipan mo na mabuti ang aking alok sa'yo. Alam mo namang palagi bukas ang tahanan ko para sa'yo. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit mauna na po ako. Mula ka na. Bukas po. Bukas po bukas. Sabat kung ganyan, isauli mo na lang yung perang pinahiram ko kayo. Opo, babalik po ako. Lolo, ligayang Pasko po. Sabi na lang po kay tatay na aalis pa ako at nakuha po sa iklang mumurahin ko na niyo. Paalam po. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang pagkapipi ni Tandang Selo at nang makarating ito sa amo ni Julie na si Hermana Petchang ay sinabi na ito ay parusa ng Diyos dahil hindi marunong magdasal ang dalaga. Alam mo ba anong nangyari sa lolo ni Julie? Bakit? Ano kung nangyari sa lolo ko? May nangyari pa bang hindi maganda? Alam mo, Julie, pinaparukan talaga ng Diyos ang mga taong makasalanan. Ano po ang ibig niyang sabihin? Na ang babaeng katulad mo, na malapit ang itakal, ay hindi pa rin marunong magdasal. Napakalamig kahiyang iyon, Julie. Po, pasensya na po. Heto, basahin mo. Diyos ko, Santo, nang matuto kang magdasal. Pero bago yan, lingisan mo muna ang buong bahay. Nalaman ni Hermana Petchang ang pagluwas ni Basilio ng Maynila upang tubusin si Julie sa pagpapaalila gamit ang naipon nitong pera. Para sa kanya, maihahalintulad niya si Basilio bilang isang demonyong nakabalat kayo bilang isang mag-aaral. Sa pag-asang maligtas pa niya si Julie sa kamay nito, ipinabasa niya kay Julie ang aklat na may pamagat na Tandang Basyong Manukat. Sa kabilang banda, nagdiriwang naman ang mga praile sa pagkapanalo hinggil sa pinag-aawayang lupa ni Kabesang Tales.
Nagtungo si Simon sa bahay ni Kabesang Tales upang magtinda at makipagpalitan ng alahas. Kabilang sa mga bumili sina Kapitan Basilio, ang kanyang asawa at anak na si Sinang at si Hermana Petchang. Marami ang humanga at bumili nang ilabas si Simon ang mamahaling hiyas. Kapitan Basilio, andito rin ba kayo para bumili ng mga alahas? Oo, sama ko nga yung asawa at anak. Mabuti naman kung pwede. Kapitano Tisha. Amiga, magandang araw. Ano ang balita? Nako, alam mo ba, kapag hanggang ngayon ay hindi pa rin marunong mag-asal. And el nombre del Padre, e del Hijo, e del Espiritu Santo. Hawan sa nasyon. Oh, mabuti nandito na kayo. May mga alahas ako dito ng antigo. Pintas ni Cleopatra, siksing ng gobernador, at iba pa. Gusto ko to. May mga iba pa kong bato dito. Kung gusto nyo, pumili lang kayo. Inoong mo, wala pa po ba ang agnosyo si Maria Clara? Isa iyong reality kong may brilyante at esmeralda. Galing iyon sa kaibigan ng langka. Nakatulog na si Simon habang naghihintay kay Kabesang Tales. Kinabukasan ay nakita niyang bukas ang lalagyanan ng kanyang revolver. At doon ay nakita niya ang agnos ni Maria Clara na may katabing sulat. Pumunta ang Kapitan General sa Buso-Buso upang mangaso kasama ang banda ng musiko. Ngunit wala itong nahuli kaya pinag-utos din na bumalik na sa Los Banos. Naglaro si Kapitan General kasama si Padre Irene, Padre Sibila at Padre Camora. Talaga naman, napakaswerte ko talaga. Akala niyo ata umutot ako ng pera. Galit ang mga angel sa pagbabayad ng buwis. Kapitan General, hindi ba't magiging maganda kung isasara natin ang paaralan para sa pasugalan? Oo nga, at simulan na rin ang pagpapatayo ng paaral para sa wikang Kastila upang sila ay matuto. Isasara ang paaralan para sa pasugalan? Magbibitiw muna ako. May binabala ko ukol dyan. At saka, papalayain ko muna ang matanda, baka sabihin nila wala akong awa. Si Placido Penitente ay isang mag-aaral mula sa Universidad ng Santo Tomas. 2 beses na nitong sinulatan ng liham ang kanyang ina dahil nais na nitong tumigil sa pag-aaral. Likas na matalino at itinuturing na pinakamahusay na mag-aaral ni Padre Valerio si Placido. Isang araw, habang naglalakad si Placido sa daang eskolta patungong Universidad ng Santo Tomas, ay may tumapik sa kanyang isang lalaki. Ito ay si Juanito Pilaes. Si Juanito ay mapaglaro at bulero kahit na may pagkakuba ito. Paborito din ito ng mga guro kahit na bulastog at manuloko ito sa mga mag-aral. Oh, kamusta ka na, Placido? Mabuti naman. Ano namang ginawa mo sa bakasyon? Alam mo bang nagbakasyon kami sa Tiani? Inanyayahan kami ni Padre Camore. Hindi ko alam na napakaliberan niya palang klase ng pari. Mahilig siya sa kasiyahan. Sa katunayan nga puros paraharanan na lang ang aming ginawa. At isa pa, hinaranan namin ang nobya ni Basilio. Ano nga palang mission kahapon? Walang klase kahapon. Ah, ganun ba? Saka nga pala, magbigay ka na ng bag para sa ipapatayo mo na ito. Ano? Magkano ba? Sana kayo kito lang ah. Eto. Hala, halika na. Nahuhuli na tayo. Sige. Placido, sandali! Pwede bang lagdaan mo ito? Hindi ako basta-basta lumalagda ng kung ano-ano. Problema ba yun? Ang 2 karabinero Celestial ay nakalagda na. Mamaya na, babasahin ko muna. Pakahaba nito. Petisyon ito para sa hinihinging permission ni Bacaraig para sa pagpapagawa ng Akademyang Wikang Kastila. Mamaya na, nariyan na ang aking guro. Ha? Ngunit Placido? Ay, naku. Go. Opo, Juanito. Pipin mo ang tanong ko. Ang salamin ay nasa ibabaw na pinagkakakita nito ay isang substansya na walang pinagbago at di isang na ibabaw. Dahil ang ibabaw ay isang subjective lamang na substansya ang katawan ito.
Ano masasabi mo tungkol dito? Hindi ako sumasang-ayon. Ipaliwanag ang iyong Siguro. Roy, ilang iya ka? Sabi mo? Ikaw? Tayo? Bitin mo ang tanong ko. Ang sabi sa aklat, ang salamin ay gawa sa tanso sa iba pang metal. Tama o mali? Yan po ang nakasulat sa aklat, Padre. Filosofo, huwag kang magmarunong. Talagang hindi mo alam ang leksyon. Palagi ka kasing lumiliban. Tama na. Wala kang karapatan na lipustahin ako. Sa iyo na ang klaseng ito dahil wala na akong balak mag-aaral pa. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at sinabi niya sa akin ang nangyari sa Los Baños. Ang lahat daw ay tutol, ngunit hinayaan na nila ang taas-karasang lupon sa paralang primarya ang desisyon. Ngunit, hindi naman kumikilos ang grupong iyan. Yan din ang sinabi ko kay Padre Irene at sinabi niya ay si Don Custodio, isang kasanguni sa lupon ang magdesisyon. Ngunit kung hindi sang-ayon si Don Custodio, yan din ang sinabi sa akin ni Padre Irene. At sinagot niya ako na malayo na raw ang ating narating. Nakuha ng isang kahilingan ay may umak sa isang kapasyahan. Kung makukuha natin si Don Custodio sa ating panig, ay makakamit natin at tagumpay. Sa paanong paraan? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang intriga si Quiroga. Ang mananayaw na si Pepay. May isang paraan pa. Maaaring tayo mapitin ng pasta. Ang abogado na hinihingi ng Padre Don Custodio. Oo siya nga. Isa siya sa mga mag-aaral ng aking ngayon. Ang problema lang ay kung paano natin siya lalapitan na pakiusapan si Don Custodio na pagburat tayo. Hindi ba si Ginoong Pasa ay may isang kalaguyan na nanangin? Wala na bang ibang paraan? Bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag kang maarte. Isipin mo lang ang kaginhawaang may bibulot noon. Kilala kong babae niya, si Mataya. Huwag mga Ginoo. Mamay ko na tayo ng mabuting paraan. Ako ang kakausap kay Ginoong Pasta. At kung ako hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin yung ibang paraan. Magandang umaga ko. Maupo ka. Naparito ako upang makiusap sa inyo mga magitan sa aming panig. Naniniwala ang mga kabataan na labis kayong nagmamahal sa inyong bayan sinilangan. Kaya nais naming humingi ng tulong na mapakiling sa amin si Don Custodio. Ayaw ko makisali sa ganyang mga usapan. Oo nga't mahal ko ang lupang sinilangan at naghahangad ng pag-unlad. Hindi tayo maring sumulong ng basta-basta. Masela ng aking kalagayan at maraming ari-arian, kaya kailangan ko ng ibayong pag-iingat. Ngunit, kahit napakaunti ng nalalaman ko tungkol sa mga batas at pagpapasya ng ating bayan, pinapalagay ko na hindi masama ang makiisa sa mga adikain at sikaping siya'y maalinsunod na mabuti. Iisa lamang po ang haming hangarin, kakalibalan ng mga pamamaraan. Kahanga-hanga ang iyong kasagutan, binata. Ngunit hindi niyo pa rin ako mapapayag. Napakapanganib ang makialam. Ang maipapayo ko lang ay ipaubayan niyo na lang sa pamalaan. Kumbayoy, Quiroga, nasa na yung 7,000 pesos na utang? Wala na akong pera. Empleyado, opisyal, tiniente, sundalo. Lahat sila utang akin pero wala sila bayad. Hindi akin alam paano bayad. Tulong ka kay Quiroga. Ngayon ko lang naman kailangan ng salapi. Pero alam mo naman na kaibigan kita, Quiroga. Kaya gawin natin 7,000 ang utang. Kayo nakapagpaakop ng inyong mga naisin. Makahon ng lampara, bakal, porsilana, at mga 7 bari. Para sa mga pura. O ano? Payag ka ba? Sige, payag ako basta kikita pela. Pero delikado kung kablado. Baka huli tayong sundalo. Huwag kang maingay, Quiroga. Ngayong gabi, may darating na 7 kahon ng baril. At gusto kong tulungan mo ako itago sa iyong bodega.
Takot si Kiloga, meron ako balil. Madali lang naman akong kausap, Kiroga. Kung ayaw mo, ngayon mo ako bayan. Sige. Hindi na ako takot. Tulong na Kiloga sa kaibigan. Pero ikaw, ingat. Huwag damay Kiloga, ha? Huwag kang maaalala. Ako sa Sipagyo. Ikaw, napakaganda naman na mga babae. Ang ganda-ganda. Napakaganda talaga. Ay, kamukha niya ito. Kamukha mo rin ito. Ay, kamukha niya si Ginoong Simon. Teka, nasaan nga pala si Ginoong Simon? Natatakot ata na pagbabayarin siya sa pagkalabas ni Mr. Leeds. Baka na may nangangambang may mapatunayan na may daya ang palabra. Pumasok kayo sa aking tanghalan. Makikita ninyo dito yung ulong nagsasalita ng katotohanan. Dermos! Anak ng isang saserdote. Ang batang saserdote ng Abidos ay umibig din dito. Gumawa ito ng kaguluhan at ako ang idiniin na may kasalanan. Ikunulong ako, muy tumakas at nagpunta sa lawa ng Mueres. Pero doon ay pinatay ako. Bigyan ako ng pagkakataon na bangunin ang kaluluwa. Nandito ako upang isigaw sa lahat ng mamamatay taong naglibing sa akin sa hukay. Mamamatay taong lumapastangan sa aking kasintahan. Mamamatay taong alaga ng kademonyuhan! 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 Huwag! Hindi ako! Hindi ako! Oo, ikaw ang kurang may maitim na buto. Ikaw na mapagpalataw sa kapwa. Ikaw na namapastanganan sa Diyos. Ikaw na pumatay sa kapwa. Ikaw na demonyo. Demonyo. Pinatay mo ang dalaga. Pinatay mo siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Patawad! Buhay pa siya! Buhay! Mahapag ka! Nang lumabas muli si Placido ay nagtungo ito sa daungan. Doon ay nagintay siya ng kaibigang mandaragat ngunit nabigo kaya't nagtungo siya sa perya. Nakita ni Placido si Simon na dinala siya kung saan-saan. Hating gabi na nang makauwi si Placido. Kinabukasan ay masaya niyang pinariringgan ang mga pangaral ng ina. Mga Indio nga naman. Wala naman sila ginawa maayos o kangahanga. Walang ang talino mga Indio na dapat ipagmamalaki. Kung sa ganon, sigurado masasawi lang sila. Huwag na natin padamitin ng mga bilanggo at halip na sila ay magbahag na lamang. Napakagaling pa talaga. Ang aking pagpapasya ay natapos na. Nang gabing iyon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades, ang Leches Chos des Conville, ng bantog ng mga Pranses. Ubos kagad ang tiket at mahaba-haba ang hanay ng mga nagsipasok. Isang Kastila ang natatangi at walang bahala sa pagpasok sa dulaan. Ito ay si Camarón Cosido, na anyong pulubi o palaboy. May lumapit sa kanya na isang kayumangging lalaki na matanda at may Amerikanong mahaba hanggang tuhod. Siya ay si Tio Kiko. Pinakitaan nito ng mga masimong mahiko si Camarón Cosido. Iisa ang kanilang hanap buhay ang pagdidikit ng mga paskil. Nakapagtanda mo ngayong gabi, Paulita? Daddy! Naghintay ka ba ng matagal na? Hindi na. Kapatunayan ay Paulita! Paulita! Kakarating niyo lang ba? Oo, ikaw. Magandang gabi sa iyo, Juanito. Ang pinakamagandang donya. Kumusta ka na po? Sa donya Victorina. Estoy bien, natin. Nandito pa rin ba o pamanood? Oo. Diyan, entonces, tumabay ka na sa amin. Paulista, Benaki. Cynthia, mga nakatagod-tunod ka ha. Magali, hindi ka ba naman tagal? Mahaba ko siguro nagpila sa palisuran. hindi naman. Ayos lang. Tara na, kapit na tayo. Honor Victorina, alam mo ba ang kantang iyan na etikal sa hero ka? Nakakabilib ka naman, Juanito. Ang dami mong alam. Andito yung pala si Juanito. Hindi ba't si Paulita yung kasama niya? Si Gani, saan ka pupunta?
napadala ho kayo, Ginoong Simon. Magandang hapon, Basilio. Kamusta ang may sakit? Malubhana ang kanyang karamdaman at mahina na rin ang kanyang pulso. Halos hindi na rin tumitibok ang kanyang puso. Makinig ka na mabuti sa akin, Basilio. Malaga ang bawat sandali at isang oras sisiklab ang revolusyon sa isang hudyat ko. Naihanda ko na lahat na ako'y magwawagi. Nandito ako para ialok sa iyo ang iyong kamatayan, ang iyong kinabukasan. May oras ka namang pumili. Naghihintay na si Kabesang Tales sa iyo sa labas. Sasama ka sa amin o ituturing mo kaming kalaban. Ano ang pasya mo, Basilio? Ano ba ang maaari kong gawin? Napakadali lang, Basilio. Mamuno ka sa pangkat, napapasok sa kumbento at kunin mo ang taong bukod tangis sa akin at sa kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara? Oo, nais ko siyang kunin mo. Pero si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Kanina lang ho, nung alas 6. Hindi yan totoo! Buhay si Maria Clara! Sinasabi mo lang yan dahil mo siya gustong kunin! Nagpunta ako sa kumbento para tiyakin kung ano ang kalagayan niya. Ngunit si Maria Clara namatay siya, hindi ko na lang nakita. Namatay siyang hindi niya alam na nabuhay ako para lang sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Ginoong Simon, Hindi namin makikipagpatuloy ni Sagani ang relasyong ito. Hindi matatawaran ang kanyang pagkakamali. Nagbilanggo siya. Hindi ko kayang umibig sa isang lalaking magiging pagkakakilanlan sa lipunan at sinisisi ng lahat. Ito ng pagkakataon para umibig si Paulita sa akin. Paulita, pakilan mo ang aking hiling. Ako'y matalino, maliksi, masiyahin at anak ng isang mayamang mga kalakal. Mas makabubuti sa iyo kung ako ang iyong pakasalan. Kung sa bagay, mas nagiging komportable nga ang buhay kung ikaw ang pakakasalan ko. Kalimutan mo ng inyong si Isagani. Ako na ang iyong mahalin. Kung sa bagay, ikaw nga mas nababati. Nasaan ang aking asawa, Isagani? Ko? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking asawa. Lo siento, senyora, pero hindi ko po alam. Sabihin mo sa kanyang patay man o buhay, gusto ko pa rin siyang makita. Matagal na ang 10 taong paghihintay upang makapag-asawa akong muli. Anong tingin mo kay Juanito? Isa siyang siyahin na pagbiro at magbili. Tia, may naghahanap kayo. Ha? Sino? Tia. Galit ka ba sa akin? Kaya ka ba nagkakaganyan dahil sa pagsama ko kay Juanito? Ang aking tiya lang naman ang may gusto kay Juanito eh. Kung ikaw nga dyan, kung kanin-kanina mga gandang dilag na ibinabali ng mga tingin, hindi mo ako pinansin ng palabas. Yung pinagmamasdan ko ang kabundukan, nakaramdam ako ng kalayaan. Pangarap ko na makitang maging maunlad at makalaya ang aking mambayan. Pangarap? Pangarap? Ang sabi ni Tiya Turinay ka nang hindi na makahanga sa pagkabusabos ang bayang ito. Isa naman kasi siyang hangal. Paano siya mabubuhay ng walang alipin? Mangyari kayong pinaglalaban. Makinig ka sa akin, Paulita. Alam mo kung gaano kita kamahal. Kung walang mangyari, mamamatay ako sa aking saniniwala. Mamamatay akong maligayang pinaglalaban ang karapatan ng bayan. Paulita, halika na. Umuwi na tayo at magagabi na. Tumabay ka na sa akin, Isagani. Mga Ginoo, isang natatanging sopas ang pansit ng lam na napakaraming halo, at ang mga buto ng manok na ito inihahandog para kay Don Custodio. Meron pa tayong 3 ulam. Para kanina ang lumpiang inchik na yari sa lamang baboy. Para kay Pari Irene, ngunit dapat alisin muna hilong. At ang tortang alimango ay patungkol sa mga praile. Tatawagin itong tortang praile. Ang mga pansit ay para sa mga inchik daw o mga hapon. Ngunit inaangkin ito ng mga dayuhan at silang nakikinabang. Tulad ng pamahalaan sa Pilipinas.
Lahat ay nabubuhay at ibinubuhay ng bayang ito. Ngunit pagkatapos ay walang pinakamasama kundi siya rin. Huwag kayong masyadong maingay. Alalahanin niyo ang dingding ay may pandinig. At maaaring ngayon pa lang ay may lihim na nagmamanman sa atin. Nasa piging ka ba kagabi? Sa kadahilanan kung masama ang lagay ni Kapitan Tiago at ako Mabuti kung gaon at hindi ka dumalo. Ngunit hindi ba kasakit ka ng mga kapusanan ng mga estudyante? nagbigay lamang mo ako ng bitaw. Kung ganoon ay dapat ko punitin lahat ng papel na maaaring mapasangkot sa iyo. Wala akong ikinangamba tungkol doon. Ngunit, si Ginoong Simon ho kaya sinugatan siya ng kung sino. At salamat sa Diyos, hindi maaaring may kinalaman siya roon. Ang mga estudyante ang nasasampot sa mga paski na may masamang sinisat at sa ulit accident para kapatuan. Ang vice rector ang nagpatanggal at Rogelio, para lang kong kaibigan. Ngayon ay naparito ka samantalang wari nilalayuan kami. Kayo ang taga-kali at taga-aral ng medisina. Mabuti at kayo na utol na parito. Kayo aming dinarakit. Bakit po ako eh? Huwag kang mag-alala, aking kaibigan. Halina sa aking sasakyan. Ibabalita ko sa iyo ang nangyari sa piging na aming dinaluhan magabi. Kaibigan, ang tulong kong maaasahan at sa iyong pagtatapos ay aanyayahan natin. Oh, Hermana Bali, napadaan po kayo. Pasok po. Upo tayo. Mabuti naman po ako, Hermana Bali. Hindi mo pa siguro alam ang balita. Ano kung balita? Nakulong si Basilio. Ano? Kahit hindi ako naniniwang sakot si Basilio sa nakasaad na peskil. Tahimik at mabait na tao si Basilio, kahit hindi niya iyon magagawa. Huli! Diyos ko! Huli! Ano nangyayari kay Basilio? Buti pa ay magdasal na tayo para sa kaligtasan ni Basilio. Ngunit, huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Sige na, magbihis ka na. Madali. Gagabihin tayo huli. Umuwi na lang po tayo kung ganun. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Wala namang masamang gagawin sa isip natin. Talagang tagabukid ka lang naman. Murang awan na po, Hermana Bali. Pauwiin na po ako. Naubusan ako ng pasensya sa'yo huli ha. Huwag kang manghangal. Bitawan niyo ako! Wala kang galang. Sige, pabayaan mo na lang ipatapos si Basilio o ipabaril sa daan. Padre! Ano kailangan mo, Padre? Padre! Padre! Ano? Sakit mo! Padre, man! Tulong! Tulong! Remix! Balita po, galing sa Tiani. Kung saan? Tungkol sa mga mahalin niyo. Sino? Sina Huli at Tandang Silyo po. At anong tungkol sa kanila? Si Tandang Silyo po ay nawawala. Ano? Kailan pa? At anong nangyari kay Julie? Julie po? Ano? Si Julie po ay patay na. Ano? Paano? Bakit? Anong nangyari?
Pampasabog! Tama ka, Basilio. Pampasabog, nitroglycerina. May malaking kasiyahan ang maganap ngayong gabi. At sa pagsapit ng alas 9 sa gabi, ay sasabog ang mga bomba. Boom! Papatayin natin sila? Bakit, Basilio? Takot ka ba? Ba't naman ako matatakot? Hindi naman sila nagmalasakit sa akin. Yan ang gusto ko marinig sa iyo, Basilio. Hanapin mo ko sa harap ng San Sebastian. At sa pagsapit ng alas 9, dapat malayo ka na sa Kalye Analog. Silyo, laya ka na? May naghihintay sa iyo sa labas. Sumunod po kayo sa akin, hintayin tayo ni Maestro. Maestro? Sinong maestro? Makikilala mo sa pagsumama ka. Narito na po kami, Maestro. Ginong Simon? Basilio? Halika. Mabuting malaya ka na, Basilio. Ginoong Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Kinalimutan kong sila ay pinaslang kaya ako ay pinarusahan ng Diyos. Ginoong Simon, handa na akong magiganti at bigyang katarungan ang kanilang pagkamatay. Magaling. Halika. Sundan mo ako. Sino ang hangal na naglagay ng papel na ganito rito? Ito'y lakda ng isang Pilibreto na may 10 taon nang namamataya. Ipagpatuloy ang kasiyahan. Huwag natin itong hayaan na masira ng isang masamang biro. Diba ang tulugan ng Maneta St. Pares ay mamatay tayong lahat? Magmadali, iminsan lang para. Sino kumuha ng lampara? Nandito lang ito kanina. Ano? May magnanakaw. Police Bill! O, Kapitan Hiniran, sabihan mo ang lahat ng ibasama na hanapin ang magnanakaw ng lampara. Magmadali! Masusunod po. Makabuluhan kaya ito? Tiyak dito sila dadaan. Ngunit nasaan si Simon? Di ba kailangan nandito siya? Hindi dapat tayo umatras. May tiwala akong susunod si Simon. Kaya't susugod na tayo! Sino nagmamahala sa inyo? Magsalita ka kung ayaw mong mamatay! Hindi ko alam! Magsalita ka! Aray! Si Simon. Ang mag-aalas! Mga kawal! Sabihin nyo ang mag-aalas ang may pakanan nito. Bilis! Wala na akong gamit sa'yo. Padre, ipinatawag na ho kayo ni Senior Simon. Salamat. Nasa silid ba siya? Opo. Oh, Senior Simon! Anong nangyari sa iyo, Senior Simon? Huwag kang mag-alala. Oo, Diyos sa mga paging! Anong ginawa niyo, Senior Simon? Huwag kang mag-alala. Huhulihin naman lang ako, buhay o patay. Hindi ko ibig mahulog sa kamay nila. Kaya maginig ka, Padre Florentino. Sasabihin ko sa iyo ang aking di. May mga pumunta sa lasong, Ginoo. Huwag ka na ma-upset ng oras. Hindi ko gusto mamatay pa ako ng aking lihim. Ang Diyos ay mapagpatawad, Ginoo. Sa kabila ng iyong pagkakamali, ay nakita niyo pa rin ang iyong paghihirap. Kung ganoon, bakit niya ako binabilangan?
sapagkat mali yung pamamaraan, Ginoo. Ang pag-ibig ang siyang tanging tagapagligtas. Kung gano'n, ako'y magkakawali. Sino Simon? Sino Simon? Sino Simon? Sino Simon? Kumising ka! Sino Simon? Sino Simon? Pate! Tulungan mo ako! Sino Simon? Sino Simon? Sino Simon? Sino Simon? Sino Simon? Senyor! Gising! Senyor! Senyor! Padre, ano nangyari? Umalaw na siya. Magsisindi na po ba ako ng magdila? Oo, Lord.